Tessa, pinapangarap ko lang ito noon. Ngayon, totoong totoo na. Talaga po ba? Pwes samantalahin po ninyo, tatay. Dahil adik na yata ako. O tatay, napalaban ba? Oo naman, walang kupas. Mahilig. Sana ito na lang ang pinangasawa mo. Mukhang pagod si Tessa. Paano mo madaling nadali? Secret XPG. Si Tessa ay 38 years old na at sa edad niyang iyan, hindi pa siya mapagkakamalang 38 dahil sa sexy pa ang pangangatawan nito at napakaganda niya. Hindi din halatang may 3 anak siya. Ang kanyang mister na si Lloyd ay nasa Saudi at 3 taon nang hindi umuwi. Walang pagkakataon na makauwi si Lloyd sapagkat ayon sa kontrata, kailangan itong magstay ng 5 taon sa Saudi bago makauwi. Han, may request lang sana ako. Ano yun? Kasi sabik na ako dito sa Saudi. After 2 years pa ako makakauwi. Baka pwedeng padala mo na ako ng picture ng nakakaakit. Pero gusto ko yung may tattoo ka sa kabilang inaharap na may pangalan ko. Ha? Ganon? Hindi pa masakit yun tapos doon pa? Di naman, Han. Tattoo lang naman ang ipapagawa mo. Parang pininturahan lang yan. Kailangan magpalitrato ka agad. Kasi 1 month, kurado na yung tattoo na yan. Napabuntong hininga si Tessa. Hindi niya alam kung susundin ba niya ang utos ng asawa o hindi, pero naisip niya na sundin ito. Mainam na yun kaysa iba ang pag-interesa ng kanyang asawa, o di kaya kung hindi niya ito pinagbigyan ay baka maghanap ito sa Saudi. Sige, payag ako. Talaga, Han? Yes! Sige! Kailan ko aasahan yan? Bukas maghahanap na ako ng magpapatato. Baka sa makalawa ay mapadala ko na sa email mo ang litrato. Kinabukasan sa kanto ng Recto at Avenida sa Manila, doon nagtungo si Tessa sapagkat marami doon tattoo shop. Halos 1 oras din siyang naghanap ng tamang lugar. Mas gusto niya kasi ang pribado ang pagtatatuhan sa kanya at ang gagawa nun ay mukhang disente naman at hindi manyakis. Maselan pa naman kasi ng kanyang katawan ang tatatuhan. Napatungo siya malapit sa may eskinita ng Avenida na parang apartment. Sa pintuan ay may nakalagay na karatula na tattoo shop. Bumusina siya. Agad itong binuksan ng isang lalaki. Nagulat si Tessa sa nakita. Isang matipunong lalaki na nakasando at may malaking tattoo na dragon sa balikat. Ano po ang kailangan natin? Ha? Magpapatato sana ako. Tuloy po kayo. By the way, ako pala si Jake. Nakipagkamay si Tessa kay Jake. Pagpasok sa loob, agad tinanong ni Jake kung anong klaseng tattoo ba ang gagawin niya. Sinabi agad ni Tessa na henna tattoo. At itinuro ni Tessa ang kanyang kaliwang hinaharap na doon ilalagay ang tattoo. Pinamili ng design si Tessa. Mas pinili niya ang korteng puso at hiniling nito kay Jake na sa parte ng puso nakalagay ang pangalan ni Lloyd. Sino si Lloyd? Asawa ko nasa Saudi siya. 3 years nang hindi umuwi. Sabi niya after 2 years pa daw siya makakauwi sa Pilipinas. Lihim na napangiti si Jake. Ang naisip niya na mukhang sabik ang babaeng ito. Pero inalis niya agad iyon sa kanyang isipan. Kasi customer ito at ayaw niyang makasuhan. Ma'am, kailangan niyo pong alisin ang pangitaas. Ha? Bakit? Para saan? Hindi ba kaliwa lang naman ang tatatuhan mo? Kailangan po kasi ma'am, dahil baka mamantsa ng pintura ang damit mo. Mukhang wala ka pa namang dalang ekstrang damit. Napapayag na din si Tessa. Sa bagay sa nakikita niyang mukhang mabait naman ang nagtatato at sa tingin niya ay professional ito. Walang keme niyang inalis ito. Namangha naman si Jake. Sa dami ng tinatatuan niya, kay Tessa agad siya tinamaan dahil sa bagay na meron ito at ganda ng katawan. Pinaupo ni Jake si Tessa at dun sinimulan na ang pagtatato.
Sinimulan na ni Jake ang pagtatato kay Tessa. Habang ginagawa yun ni Jake, hindi maiwasan na makaramdam siya ng sobra sa kagandahan ni Tessa. Nahahalata naman ni Tessa na pasimpleng sinasagi ni Jake kahit na hindi naman ito ang tinatatuhan. Hindi na umimik si Tessa kahit ginagawa sa kanya yun ni Jake. Ang nasa isip niya ay ang ginagawa nito na labis ikinasisiya ng asawa niya pag ito ay natapos. Maya-maya isinuggest ni Jake na lagyan ng design ang palibot ng kaliwang bahagi ni Tessa para mas maganda ang tattoo at para mas magustuhan ng kanyang asawa. Agad namang sumang-ayon si Tessa. Sa hindi sinasadya, pati ang gitna ay nalagyan ng henna. Oops, sorry. Pati dyan nalagyan ko. Okay lang. Teka, pupunasan ko ng tissue. Nang punasan ni Jake ng tissue, ay merong pang henna na natira. Naghanap ito ng liquid henna removal para maalis yun, pero naubusan na pala siya. Ma'am, naubusan ako ng liquid henna removal. Okay lang ba? Kung laway na lang ang ipangalis ko ng henna? Sige, kung wala ka ba nun, okay lang. Maya-maya ay hindi nakapagpigil si Jake. Ay! Ano ba yan? Relax lang ma'am. Ganito na lang ang gagawin ko para malinis. Ano ba tong nararamdaman ko? Parang tinatablan ako sa ginagawa ni Jake. Habang patuloy pa rin siya, si Tessa sa halip na magreklamo at magalit kay Jake, iba ang kanyang naramdaman. Dahil sa 3 taon na itong hindi nakakapiling ng kanyang asawa, dahil ito ay nag-abroad na sa Saudi at hindi pa umuwi simula nun. Grabe ka, daig mo pa ang asawa ko. Si Tessa parang na-hypnotize dahil mistulang naging sunod-sunuran siya kay Jake. Lalong nakaramdam ito, mantakin ba naman sa dami-dami ng tinatauhan niya. First time niyang makasama ng isang may anak na. Karamihan sa nakakapiling niya sa mga tinatatuan niya ay mga pokpok sa abenida at rekto. Tinanong ni Jake kung ilang taon na si Tessa. Agad naman sumagot ito ng 38. Grabe, 38 ka na pala. Pero hindi halata. Ang ganda pa din ng kutis mo. Alagang-alaga. Kahit tagaktak na ang pawis nila, ay hindi agad mabubura ang henna ni Tessa dahil tuyo na ang henna at makapal ang pagkaka-apply dito. Tessa, nagustuhan mo ba? Yup, sobra. Thanks. Sabay halik sa pisngi ni Jake. Pagkalipas ng ilang oras ay nagpaalam na si Tessa. Tinanong niya kay Jake kung magkano ang service pero hindi na nagpabayad si Jake. Sapat na ang pagpapaubaya ni Tessa at kapwa naman sila nasiyahan. Nag-abang na ng taxi si Tessa papuntang bahay nila at doon ay balak niya nang kuhanan ng sarili niya ng litrato para maipadala na agad niya sa email ang kanyang larawan sa kanyang mister. Kinaumagahan, nagpa siya ng kuhanan ni Tessa ang kanyang sarili ng litrato. Dapat sana ay kinagabihan niya yung gagawin, kaso napagod ito dahil sa ginawa nila ni Jake. Napangiti si Tessa habang inaalala ang nangyari sa kanila ni Jake. Anya may pagkasadista si Jake pero nasiyahan siya ng husto sapagkat napunan ang 3 taon niyang pangangailangan. Agad siyang nagpunta sa banyo para maligo. Humarap muna siya sa salamin at tinignang maigi ang tattoo sa kanya. Napakaganda ng gawa ni Jake at pulido. Tiyak kung hihilingin muli ng kanyang asawa na muli siyang tatuhan ay kay Jake ito pupunta. At tiyak naman bukod sa tattoo service at may extra pang kasama na tsak na masusolusyonan ang kanyang pangungulila. Napapikit si Tessa at nai-imagine pa din ang naganap sa kanila ni Jake. Jake, bakit pa kita nakilala? Tuloy na buhay ng dugo ko sa pagiging mahilig. Paglabas niya ng banyo, agad niyang kinuha ang digicam sa may cabinet sa tabi ng kanyang kama. Doon sinubukan niya ng kunan ang kanyang sarili, pero may napansin siyang hindi gumagana ang digicam. Sinubukan niyang palitan ang battery pero hindi pa din gumagana.
Naku po, sira ang camera. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko pwedeng biguin ang asawa ko. Dahil kung magkaganon, baka maghanap ng iba yun. Nag-isip ng paraan si Tessa para masolusyonan ang problema niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone para kunan ang kanyang sarili. Ang problema, malabo naman ang pagkakakuha. Tsak na hindi ito magugustuhan ng kanyang mister. Naisip niyang kumontak ng tao na pwedeng tumulong sa kanya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay na-call niya sa phone book ay si William, ang kanyang ex-BF na photographer. Sa dinami-dami ng makokontak niya, bakit si William pa ang aksidente na napindot ang call sa kanyang phone book? Balak niya sanang i-cancel ang call pero hindi niya na itinuloy dahil baka makatulong si William para mapagbigyan ang hiling ng kanyang asawa. Agad namang naisagot ni William ang tawag ni Tessa. Gulat na gulat si William dahil for almost a year nahuli silang nag-usap sa college reunion. Ngayon lang ito napatawag at nagpuzzle sa utak nito kung bakit bigla-bigla ay mapapatawag si Tessa. Hello, Tessa. Anong nakain mo? Bakit ka napatawag? For sure, may kailangan ka sa akin, no? Yam, may favor sana ako nahihilingin sa'yo. Ewan ko ba, accidentally na number mo ang na-call ko. Kaya ikaw na ang lalapitan ko. Nakaya naman kasi kung ika-cancel ko ang tawag ko. Sure, wag lang cash. Dahil malaki ang naging gastos ko kay Mrs. Nung operahan siya dahil sa matres. At ito, magastos pa. Dahil bumili pa ako ng maintenance na gamot niya. Hindi usaping pera ito, Yam. Mas maganda magkita tayo sa isang lugar. Kasi personal itong favor ko. Sige, saan mo gustong magkita tayo? Dun sa bistro, sa Timog mga 8 p.m. Sure, mag-set ako ng appointment sa'yo. Total naman, di ako busy ngayon. Makakarating ako dyan. Naunang nakarating si Tessa sa bistro. Palinga-linga siya at hindi mapakali dahil 8:45 na, hindi pa din dumarating si William. Patayo na sana siya sa kanyang kinauupuan nang bigla ay dumating na si William. Ay Tessa, ang ganda at ang sexy mo ngayong gabi. Parang pinagandaan mo ang pagkikita natin na. Loko, wala ka pa rin pinagbago. Hanggang ngayon bolero ka pa din. So order ka muna. Akong bahala sa'yo. Wag na, akala ko ba wala kang pera? Sus naman, para ka namang iba. Di naman kalakihan ang magagastos natin dito. Habang sila ay kumakain, napag-usapan na nila kung ano ang hinihiling na favor ni Tessa. Tessa, ginulat mo ako sa tawag mo. Ano ba yung urgent favor mo na idudulog mo sa akin? Yam, kasi... Napabuntong hininga si Tessa. Sige na, huwag ka na mahiya. Ngayon ka pa ba mahiya? Gayong kaharap mo na ako sa personal? Kasi ganito yun. Yung mister ko nasa Saudi at nirequest niya sa akin na padalhan ko daw siya ng litrato ko. Okay lang na accident kung ma-dial ang number mo dahil alam ko naman na photographer ka. Yun lang ba? Eh napakadali nun. Hindi na kita sisingilin dun. Kahit papaano may pinagsamahan tayo. At huwag ka na mahiya dahil nakita ko naman na yan. Loko ka talaga? Sabay kurot ng mahina sa pisngi ni William. Yam, hanggang ngayon may pagkapilyo ka pa din. Ngayon na natin gagawin kung okay lang sa'yo. Tamang-tama, dala ko naman ang susi ng shop at wala namang tao dun. Siguradong may privacy tayo. Nagpaalam na din ako kay Mrs. Baka umagayin ako ng uwi dahil ang alam niya may correspondent job ako ngayon. Sige Yam, mas maganda. Thank you talaga ha. Alam mo naman gusto kong pagbigyan si Habi kasi takot ako na baka maghanap ng iba yun. Sabay kiss sa pisngi nito. At umalis na sila sa bistro. Sakay ng kotse ni William ay pumunta na sila ng studio shop nito sa Santa Mesa. Pagdating doon, nakita ni Tessa ang kabuuan ng shop ni William. Namangha siya dahil bukod sa malinis, napaka-organized nito sa gamit, pati ang camera na gagamitin. Hindi basta-basta, kundi mga magagandang klase ng camera.
Matitiyak niya na pag kinuhanan siya ng litrato ay magugustuhan ito ng kanyang asawa. So huwag ka nang mahiya sa akin ha, Tessa. Sigurado ako na pag na-receive ng asawa mo ang picture, magugustuhan niya dahil huhusayan ko ang pag-shoot. Dahil ako ang cameraman, susundin mo ang mga ipapagawa ko sa'yo. Okay ba yun? Sige kung ano ang gusto mo. Sige, unti-unting mong alisin yan. Mabagal lang. Yung tipong nangaakit at habang unti-unti mong ginagawa yan, kukunan kita ng picture. Parang may stulang bata si Tessa na sinunod at walang keme na ginawa yun. Yan, very good. Masunurin ka pala eh. Kung ganyan, matatapos agad tayo. Okay, next. Okay, may surprise ako after kong alisin to. At nang magawa niya na, Wow! Nagpatato ka pala sa kaliwa mo. Maganda ang pagkakatato. Nakakaakit tuloy. thanks. Next, para ma-assess ko maigi. Talikod ka, tumuwad. Ginawa yun ni Tessa at muli itong humarap kay William. At sunod-sunod ang pagkilansing ng kamera. Tessa, mas lalo kang sumeksi ngayong may asawa ka na. Nagsisisi tuloy ako na hindi tayo nagkatuluyan. Napangiti lang si Tessa at kusa na itong umupo at iniling kay William na kunan siya ng litrato. Yam, gusto ko lalo akong naisin ng hobby ko. Sige, kunan mo pa ako ng photo. The more the better. Pinapawisan si William habang panay ang click nito sa camera. Si Tessa naman halos mawala na sa katinoan sa ginagawa niya. Tinigil ni William ang pagkuha ng litrato. Tessa, napakaganda mo. Kung ako sa asawa mo, di na sana siya umalis papuntang Saudi. At di din ako makapaniwala. Sa ganda mong yan ay may 3 ka ng anak. Grabe, pinasabik mo ako. Ganon, hindi ka ba pinagbibigyan ng asawa mo? Well, mula nang ma-diagnose si Mrs. na may bukol sa matres, pinayuhan ako ng doktor na wala mo nang magaganap sa amin ni Mrs. Kaya ayun, nailimit lang sa isang anak ko. At sabik na din ako gaya mo. Ikaw talaga? Palabiro ka masyado. Pero naalala mo pa ba? Nung mag-shota pa tayo, di ba kada may makupit ako, sa pang-tuition ko ay magmamotel tayo? Oo nga eh, halos pinapagod mo ako nun. Miski naman ngayon eh. Alam mo ba na hindi mo din ako masisisi? Bakit nakipaglandian ako sa ibang girl? Kahit may asawa na ako. May pangangailangan din naman kasi ako. Pero ngayon na nandito ka, pwede ba natin gawing muli ang ginagawa natin nung magshota pa tayo? Pero Yam, Sige na, please. alam ni William kung paanong mapapasang-ayon si Tessa. Sa ilang taon nilang pagiging magsyota, alam niya na ang sekreto na kahinaan ni Tessa para mapapayag ito at tuluyang bumigay. Napangiti si William at nasagi sa isip niya na hindi niya akalain na muli ay maangkin niya si Tessa, ang kanyang ex-GF. Sa isip naman ni Tessa, kaya siya dati bumibigay kay William dahil sa bukod sa alamang kiliti niya ay magaling pa itong humalik. Si Tessa naman gulat na gulat sa laki ng pinagbago ng katawan ni William dahil naging matipuno ito, di tulad ng magsyota pa sila na wala pang korte ang katawan at may pagkapayat pa. Tessa, wala kang katulad. Tessa, maswerte ang asawa mo dahil di ka nagpabaya na malosyang. Dalaga pa din ang katawan mo. Oo Yam, pero maswerte ka din kahit di mo ko asawa. Nakasama mo pa din ako. William, mas lalo kang gumaling kesa noon. Para tuloy ako na-inlove ulit sa'yo. Tessa, pagdating sa ganito, ikaw pa din ang gusto ko. Ito at bibigay ko sa'yo ang di mo naranasan sa asawa mo. At makalipas nga ng ilang oras, Tessa, salamat ha. At pinagbigyan mo ako. okay lang, kapwa naman tayo nag-enjoy. Pero may napansin ako. Bakit ka nga ba nagpahinga na tattoo? Andun pa. Yun kasi ang gusto ng asawa ko. Ganon. Buti sa kaseksaya mong yan.
di ka na diskarte na nagtatato. Honestly, may nangyari sa amin. Ganun? Wow! Grabe ka. Mahilig ka talaga. At naging mas mahilig ka pala. Ikinwento ni Tessa kay William ang buong pangyayari na nangyari sa kanila nang magtatato na si Jake. Dahil sa kwento, muling nakaramdam si William. Nang makaramdam si William, muli dahil sa kwento ni Tessa, ay agad niya itong humiling kay Tessa. Nakita kay Tessa ang pagiging sabik nito dahil halos 3 taon nang hindi umuwi ang mister nito. Sa pagkakataong iyon, inilabas at ibinuhos lahat ni Tessa ang nadarama niya. Yam, mas maigi ang sayo kaysa sa mister ko. Nagsisisi tuloy ako kung bakit di tayo nagkatuluyan. Bakit? Mas enjoy ba ako kaysa sa asawa mo? Oo, Yam. Malapit na sana sila, ngunit sa di inaasahang pangyayari, bigla ay may nag-doorbell sa studio ni William. Nabosesan ni William kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan. Ang kanyang ama na si Mang Ponso. Patuloy ang pagkatok at pag-doorbell ni Mang Ponso. William, alam kong nandyan ka. Kasi nandito sa labas ang kotse mo. Buksan mo ito. Samantala, sa loob naman ng shop, nabitin sina William at Tessa. Kung hindi lang sana istorbo itong si Mang Ponso, ay natapos na sila. Tessa, dun ka muna sa isang maliit na kwarto kung saan naroon ang printing machine. Huwag kang lalabas ha. Kausapin ko muna itong tatay ko. Sige Yam, bilisan mo ang pakikipag-usap sa tatay mo ha, kasi bitin pa ako. Sure, saglit lang ito. Habang sa labas naman, William, ano na? Buksan mo ito. Opo, itay. Malapit na ako sa pinto. nagsuot muna ng boxer shorts si William. Habang papalapit siya sa pintuan, ay may nabuong kalokohan sa utak ni William. Total, alam naman niya na may pagnanais ang kanyang tatay kay Tessa nung sila ay magsyota pa. Ito na marahil ang tamang panahon para ipaubaya niya si Tessa sa kanyang tatay Ponso. Si Mang Ponso ay matagal na ding walang ganap sa buhay dahil almost 10 years nang patay ang kanyang asawa. Si William naman, hindi na pwede ang asawa niya dahil operada na sa matres. Si Tessa naman, 3 years nang hindi umuwi ang kanyang asawa mula sa Saudi. Sa madaling salita, pareho silang tatlo na sabik. Binuksan na ni William ang pinto. Ano ka ba, William? Bakit ang tagal mo buksan ang pinto? Shh! Huwag ka maingay, tay. May bubulong ako sa'yo. Natatandaan mo ba si Tessa? Oo naman. Yung GF mo nung college. Di ko makakalimutan yun. Kasi pinag-interesan ko din yun. Bakit mo naman naitanong? Nandito siya ngayon. Pinatago ko muna dun, sa kwartong maliit na yun. Sabay turo ni William sa kwarto. Sa katunayan, may nangyayari na nga sa amin. At malapit na sana matapos. Kaso storbo ka, tay. Sisin ba ako? Paano naman napunta dito si Tessa? Hiniling kasi ng asawa niya na magpalitrato siya. Nasira ang digicam niya. Kaya wala siyang magpipilian. Hindi ako ang kausapin. Para ako na ang gumawa ng litrato. Hindi napigil ni Tessa ang pangungulila niya. Kaya ayun, bumigay sa akin. Pwede mo namang ituloy. Kahit nandito ako. Panoorin ko na lang kayo. Total naman, gustong gusto ko pa ding makita si Tessa. Hindi ka lang manonood, itay. Kundi sasali ka pa. Sure ka ba dyan? Sige, total naman matagal na din ako sabik. Wala nang mamatay ang iyong mama. Magtago ka muna dito sa likod ng mga frame. At pasilip-silip ka na lang. Pag umudyat ako, lumabas ka para masimulan mong dumiskarte kay Tessa. Pero dapat nakahanda na yan. Walang problema dyan. Nagtago si Mang Ponso sa likod ng mga frame, habang si William naman ay nagtungo na sa kwarto kung saan nagtatago si Tessa. O Yam, nakaalis na ba ang tatay mo? Oo, kakalis lang.
Tara, simulan na natin ulit. Nilabas na ni William si Tessa sa maliit na kwarto. Si Mang Ponso naman halos mamawi sa nakita. Sa edad kasi niya na 62, mahirap na siyang makaramdam. Pero kakaiba ang nangyari nang makita niya si Tessa. Animoy parang anting-anting na muling nanumbalik sa dati ang nadarama niya. Tinitigan ni William ang mukha ni Tessa. Napangiti si William dahil pakiwari niya. Lalong gumaganda si Tessa pag nakangiwi ang muka. Iniutos ni William kay Tessa na tumalikod. Pumayag naman si Tessa at sinenyasan nito ang kanyang tatay Ponso na lumapit. Walang kamalay-malay si Tessa na merong ibang panauhin na bibisita. Ready ka na ba, Tessa? Huwag ka nang lumingon. Ako nang bahala sa'yo. Sige Yam, ready na ako. Umurong lang ng konti si William upang mabigyang daan si Mang Ponso. Hindi maiwasan na makapagsalita ni Mang Ponso. At dahil sa ibang boses ang narinig ni Tessa, nagtaka siya at lumingon. Nakita niyang hindi si William kundi ang tatay nito na si Mang Ponso. Magpupumiglas pa sana siya pero hindi na niya nagawa dahil ayaw niya na muling mabitin gaya kanina nang wala sa timing na nag-doorbell si Mang Ponso. Tatay Ponso, ikaw pala. Oo, ako nga Tessa. At pinapaubayak sa akin ni William. Alam mo ba Tessa, nung magsyota pa kayo ng anak ko, madalas ko kayong mahuli sa bahay. Pero hindi ko na kayo sinita. Bagkus nag-enjoy na lang ako. Dahil noon pa, gusto na kita. Gaya ngayon. Tessa, ang hilig mo talaga. Kalain mo, nagustuhan mo din ang matandang gaya ko. Pagkalipas ng ilang oras, nauna na nga nagpaalam si Mang Ponso. Nagpasalamat ito kay Tessa dahil hindi ito nagalit. Pinrint na din ni William ang picture ni Tessa. Namangha talaga si William sa katangian na meron si Tessa. Hindi pa rin ito makapaniwala na sa kabila ng matagal na panahon na hindi sila nagkakasama ay naulit muli ang kaganapan na dati nilang ginagawa nung sila ay magsyota pa. Tabi silang natulog sa malaking sopa. Kinaumagahan ay inihatid na ni William si Tessa sa kanyang bahay. Hihiling pa sana ng kiss si William kay Tessa pero hindi na ito pinagbigyan sa takot na mahuli ng mga anak. Nakaalis na ang sasakyan ni William. Pagpasok sa bahay, nakita niyang pumasok na pala sa school ang mga anak niya. Nagpalit na din ng pambahay si Tessa. I-email niya na sana ang mga litrato nang may kumatok sa bahay. Si Kuya Insyong ang kinontrata niya para ayusin ang baradong bathtub at sirang shower. Minuksan ni Tessa ang pintuan. Nang mga oras na yon, nakasando ng fit na fit si Tessa at maikling short. Kitang-kita mo ang magandang hubog niya. Nang tumambad sa pintuan si Tessa, parang hihimatayin si Kuya Insyong dahil sa maladyosang figura na tumambad sa kanya. Oh Kuya Insyong, ikaw pala. Buti at dumating ka kasi kailangan ng maayos ang bathtub at shower para magamit ko na agad ngayon. Sinadya ko po talaga Ma'am Tessa na ikaw muna ang unahin ko. Total hindi naman kalayuan ng bahay namin dito sa subdivision nyo. Sige po Kuya Insyong, tuloy po kayo. Pinapasok ni Tessa si Kuya Insyong. Ang aayusin ni Kuya Insyong ay ang bathtub at shower dun sa may kubeta ng master bedroom sa ikalawang palapag ng bahay. Nauna si Tessa na bumabagtas ng hagdan. Hindi maiwasan ni Kuya Insyong na masilayan si Tessa habang sila ay umaakyat. Nakaramdam si Kuya Insyong at hindi siya makapaniwala na isang 30 years old na gaya ni Tessa ay may 3 anak na ay maganda at sexy pa din ito. Para bang bata at wala pang asawa. Nang nasa master bedroom na sila, itinuro na ni Tessa kung saan ba ang aayusin ni Kuya Insyong. Dito po sa CR ng master bedroom, Kuya. Sira kasi ang shower at naglilik ang tubig. Ito namang bathtub, pag i-drain ko na ang tubig, ayaw lumubog ng tubig. Pakiayos po sana ngayong araw din na to, Kuya. Walang problema dun Ma'am Tessa. Madali lang yan. Kaya ko matapos ito ng 2 oras. Sige, maiwan muna kita, Kuya Insyong. Kukuha muna ako ng merienda mo.
Umalis na si Tessa at habang papaalis ito ay sinulyaban pa ng tingin ito ni Kuya Insyong. Bagamat tinamaan siya dito, inalis ito sa isip ni Kuya Insyong dahil imposible naman na mapagbigyan siya ni Tessa dahil mukha itong dugyutin at medyo may katandaan na. Ipinokos na lang ni Kuya Insyong ang sarili sa pagkukumpuni ng bathtub at shower. Madali lamang niya itong naayos dahil inalis lamang niya ang mga nakabarang mga putol na hibla ng buhok sa shower at tinapalan lang niya ng epoxy ang tagas ng shower. Nang mapatuyo na ang epoxy, tinesting niya na kung may tagas pa at nang natiyak na maayos na ang shower ay agad na itong naglinis ng kamay. Maya-maya dumating si Tessa at dala ang juice at sandwich na kakainin ni Kuya Insyong. O kuya, ito po ang merienda. Kumain ka muna. Teka, tapos na ba? Opo ma'am, tapos na po. Napakasimple lang naman pala ng sira. Di naman ako gaanong nahirapan. Wait lang Kuya Insyong. Kunin ko na ang bayad ko sa'yo. Diyan ka muna. Tapusin mo na lang ang pagkain. Pagbalik ni Tessa ay nakatapis na ito. Halos mabulunan si Kuya Insyong sa nakita pero hindi niya pinahalata na dahil doon sa pagkakatapis ni Tessa. Inabot ni Tessa ang bayad kay Kuya Insyong. Matapos kumain ay nagpaalam na si Kuya Insyong. Habang palakad na si Kuya Insyong palabas ng subdivision ay pinag-iisipan niya si Tessa pero para sa kanya hanggang pangarap lang iyon at imposible na mangyari. Nang palabas na siya ng subdivision, nakita niya sa kanyang bag na nakalimutan niya sa CR ng master bedroom ang kanyang screwdriver. Naku, hindi niya pwedeng hindi balikan yun at may susunod pa siyang gagawin. Kailangan niyang bumalik sa bahay ni Tessa. Naku, naiwan ko yata ang screwdriver sa CR na ginawan ko. Kailangan kong bumalik ulit. Muli ay naglakad si Kuya Insyong papunta sa bahay ni Tessa. Susubukan niya sanang kumatok pero hindi naman pala nailak ang pinto. Dumiretso na siya sa lugar kung saan naiwan ang screwdriver. Nakita niyang bukas na bukas ang pinto ng master bedroom. Tatawagin niya sana ang pangalan ni Tessa pero parang may masamang hangin na pumipigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa CR na kasalukuyan ay bukas din ang pinto. Sumilip siya at nakita niyang nagsha-shower si Tessa. Pero sa hindi sinasadyang pagkakataon, natabig ni Insyong ang flower vase sa tabi ng entrada ng pintuan ng CR. Napalingon si Tessa. Ay, Kuya Insyong, nandyan ka pala? Sa may madaling kinuha ni Tessa ang tuwalya para makapagtapis. Pasensya na po kayo ma'am. Naiwan ko kasi ang screwdriver ko. At saka mamadali at natabig ko ang base mo. Pasensya na din at di na ako kumatok kasi hindi naman nakalak ang pintuan nyo sa baba. Iniabot ni Tessa ang screwdriver kay Insyong. Pagkaabot ni Tessa ay bigla namang naalis ang pagkakatapis nito. Dali-daling kinuha ni Tessa ang tuwalya sa sahig at muling nagtapis. Si Insyong ay halos matulala. Papaalis na sana si Insyong ng, Kuya, balita ko nagsa-sideline ka din ng pagbabarbero. Opo ma'am, bakit nyo naman naitanong? Pwede po bang gamasin to? Kasi natatakot ako na ako mag-isa, baka magsugat ako. Natulala si Insyong sa narinig. Halos gusto niyang sampalin ang sarili niya para matiyak kung nananaginip ba ito o hindi. Kinuha ni Tessa ang pang-ahit at ibinigay kay Insyong. Kuya, ito na po. Nanatiling nakatulala si Insyong at hindi kinuha ang iniaabot ni Tessa. Kuya, okay ka lang ba? Okay lang. Sige, sisimulan ko na. Pagkatapos, tumingala siya at nang mapansin na halos nakatingala si Tessa at napapikit at parang bang naguhudyat. Wala na itong pakialam kung magagalit ito o hindi. Basta ang alam niya, gusto niya nang ibuhos ang kanina pa nararamdaman.
Pagkalipas ng ilang minuto, nagpaalam na si Insyong kay Tessa. Inabot din sila ng halos 2 oras at ito ay nahuli na sa susunod na lakad. Pero ayos lang kay Insyong yun, ang mahalaga naka-score siya. Maya-maya pinadala na din ni Tessa ang mga larawan sa email ng asawa. Sa hindi kalayuan naman sa bahay ni Tessa, may isang misteryosong lalaki nakausap ang isang lalaki na mukhang detective. Ito ang babaeng gusto kong imbestigahan mo. Tinignan ng lalaking detective ang larawan. Ito ay larawan ni Tessa. Nagulat si Tessa nang marinig niyang umiiyak ang kanyang anak na si Jasper. Agad itong nagpunta sa sala kung saan naroon ang kanyang anak. "Oh baby, bakit ka umiiyak?" Kasi mami, nasira po ang TV. Wala na po akong napapanood. Sayang, hindi pa naman ang robot dito bukas. "Naku, ngayon pa nasira. Sayang di pa ako agad makakabili ng bago. Pero sige, ipapagawa ko to ngayon." Agad dinala ni Tessa ang TV sa isang repair shop. Hindi kalayuan sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa shop, agad siyang inasikaso ng technician na si Jojo. Ma'am, ayon sa aking pagche-check up ng TV nyo, nasira na ang picture tube. Kailangan na po itong mapalitan. Sir, mga kailan po ba ito matatapos? Mga 3 to 4 working days pa po. Ano? Ang tagal naman. Baka pwede mo nang maayos ang TV. Kahit mamaya ko ng gabi balikan. Please, baka naman pwede. Talaga pong 3 to 4 days ang aabutin yan. Kasi picture tube ang sira. Sige na please. Sana matapos mo mamaya. Kasi kawawa yung baby ko. May gustong panoorin na cartoons bukas. Please, bibigyan na lang kita ng bonus. Promise. Sure po ba yan? Oo naman. O sige, mamayang gabi, balikan nyo na lang ma'am. Kinagabihan, nagpunta si Tessa sa repair shop. Sir, kamusta na po ang TV namin? Okay na ma'am, ito at gumagana na. Buti at nabutan nyo pa ako. Pasara na ako eh. Tayo na po sa loob. Pagpasok nila sa shop ay pinakita na ni Jojo ang ayos na TV kay Tessa at ito naman ay natuwa. Salamat ha, ang bait-bait mo talaga. Sabay kurot sa pisngi ng technician. Ma'am, 1,250 lahat. Including na po doon ang labor. No problem. Chinek ni Tessa ang laman ng wallet pero kulang ang pera niya. Naku, 800 lang ang dala ko. Paano yan? Baka pwedeng tawad na lang. Di po pwede ma'am. Nakalagay po yun sa record. Baka ma-monitor ako. Sige na please, kasi out of budget na ako eh. Kailangan lang kasi manood ng TV kasi may inaabang na palabas ang anak ko. Yung padala ng mister ko sa katapusan pa darating. Tamang panggastos lang ang natitira sa akin. Sige ma'am, tataya ako na sa iyo ang labor sa isang kondisyon. Ano yun? To, may panonood mo na ako sa iyo sa DVD. Sinalang ni Jojo ang DVD. Nagulat si Tessa sa nasaksihan. Ma'am, kung gusto nyo, ilibre ko na kayo. Wala na kayong sasagutin. Gawin lang natin ang nasa palabas. Ngumiti lang si Tessa. Ma'am, doon po tayo sa working area na malapit sa CR. Pasok po kayo ng CR. Gusto ko po paglabas ninyo, nakanda ka na. Sure. Habang nasa loob ng CR, una niyang inilabas ang kamay at hawak niya ang gilid ng pinto. Kamay pa lang ang kita ay matindi na ang naramdaman ni Jojo. Sumunod ay idinungaw ni Tessa ang kanyang muka bago tuluyang lumabas ng CR. Wow, ang ganda mo ma'am. Parang wala ka pang anak. Take note, 38 years old na ako. Wow, pero mukhang hindi pa. Kakaiba ang naramdaman ni Jojo na mga sandaling iyon.
na para bang ibang chemistry sa katawan niya. Mula sa pagkakahawak ni Tessa sa mga kamay niya, bumitaw siya at tinawakan marahan ang magkabilang pisngi ni Tessa. Dahan-dahang inilapit ang mukha niya kay Tessa na para bang naghihintay kung ano ang susunod na gagawin ni Jojo. Hindi nagaksaya ng panahon si Jojo, para bang slow motion. Papalapit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Tessa. Umikit dahan-dahan ang mga mata nilang dalawa. Sa pagkakataong yon, nagkalapat ang kanilang mga nananabik na mga labi. Niyakap ni Tessa ng buong higpit si Jojo. Kakaibang feeling ang nadarama nila sa isa't isa. Halos mga 10 minuto rin, biglang kumalas si Tessa. Bakit, ma'am? Wala lang, natatakot lang ako na baka may makakita sa atin dito. Huwag kang mag-alala, ma'am. Tayo na lang ang tao dito. Walang gwardiya dito. Ako na ang nagsasara ng shop na ito. Pagkatapos ng ilang minuto ay agad nang nag-ayaw sina Jojo at Tessa. Si Jojo na mismo ang nagbuhat ng TV papuntang tricycle at bago makarating sumakay si Tessa at nagpasalamat ito. At si Tessa din ay nagpasalamat dahil sa nakalibre ito sa pagpapaayos ng TV at may mapapanood na ang kanyang anak. Pero hindi alam ni Tessa na napanood na at na-videohan na ng lalaking detective ang ginawa nila ni Jojo. Nahuli na din ng detective kasama ng misteryosong lalaki ang ginawa nila ni Insyong. Halos alas 10 na ng gabi nang dumating si Tessa sa kanilang bahay. Naabutan niya ng tulog ang kanyang anak. Natuwa si Tessa ng gabing yon. Kinaumagahan nagising na itong wala na ang kanyang mga anak dahil nagpunta na sa school. Naghanda na ito ng makakain na breakfast. Pagkalipas ng ilang oras, tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto, isang delivery boy ng package ang agad na bumungad sa kanya. Ma'am, kayo po ba si Miss Tessa? Oo, ano yun? Meron pong package sa inyo. Galing sa Saudi. Ito po. Pasok ka muna dito sa bahay. Mukhang pawis na pawis ka. Halika muna at inom ka muna ng juice. Kinuha ni Tessa ang package at naiwan muna ang delivery boy sa may sala. Pagpunta sa kusina upang maipaghanda ang delivery boy ng juice, doon niya binuksan ang kahon ng package. Pagbukas niya, paborito niyang laruan pala ang laman. Napangiti siya dahil kahit nasa abroad ang asawa niya, alam na alam nito ang pangangailangan niya. Kakaiba ang nasa package, mas malaki ito kumpara sa mga dating binigay ng kanyang asawa. Pagbalik sa sala, iniabot na ni Tessa ang baso ng juice pero aksidente itong natapunan ang pantalon ng delivery boy. Ay, sensya na. Nadulas ang baso sa pagkakahawak ko. Teka, kukuha lang ako ng tissue. Okay lang po, ma'am. Tumalikod si Tessa pero sa paglalakad niya, hindi maiwasang mahawi ng hangin ang miniskirt niya. Hindi naiwasan na makita ng delivery boy kahit papaano. Pagdating ni Tessa sa sala, iniabot nito ang tissue at ito na ang nagpuna sa pantalon kung saan natapon ang juice. Sa pagkakataong iyon, mas lalong pinagpawisan ang delivery boy. Pagkatapos tumayo si Tessa at yumuko upang itapon ang tissue sa basurahan. Sa pagkakataong iyon, lalong nag-init ang pakiramdam ng delivery boy. Si Tessa naman ay lihim na nangingiti at sinabi sa sarili na mukhang maaakit sa kanya ang delivery boy. Sa bulsa ng miniskirt, kinuha nito ang bigay ng kanyang asawa at ipinakita sa delivery boy. Ito ang binigay sa akin ng asawa ko. Oo nga po, ma'am. Siguro mamahalin yan. Sir, pwede bang itry ko to? Halos hindi makapaniwala ang delivery boy sa narinig para ba itong panaginip. Parang nahipnotismo ang delivery boy. Hindi alintana na marami pa itong dideliveran at baka mahuli ito sa lakad. Si Tessa naman naupo sa sopa. Sumenya si Tessa na parang nag-iimbita na. Tara na sir, laruin na natin. Para tayong naglalaro ng bahay-bahayan.
Sandali pa lang nagpapahinga ang delivery man ay nagparamdam na siyang aalis at nagmamadali dahil halos 2 oras na itong tumagal sa bahay ni Tessa at madami pa itong i-deliver. Sorry kung nagmamadali ako. Marami pa kasing trabaho. Pero kung gusto mo ulit, text mo ako. Ito ang calling card ko. Ibinigay ang calling card kay Tessa at naiwan na ng delivery man si Tessa. Lingid kay Tessa ay may nakamasid na dito sa bintana. Nakunan sila ng larawan at video. Nagtrolling sa mall si Tessa. Sinamantala niya ang araw na yon na makapaglibang sa sarili habang ang kanyang mga anak ay nasa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Tumingin ng fit na jeans na nababagay sa kanya. Tinignan niya ang bawat istante ng jeans. Sa kanyang paglalakad sa kabilang istante, may nabangga siyang lalaki. Ito ay si William, ang kanyang ex-BF. Kapwa nagulat pa ang dalawa. Yam? Ikaw pala? Anong ginagawa mo dito? Well, sa totoo lang, kanina pa kita nakita dito sa mall. Sinundan lang kita hanggang sa butik na ito. Total nakita na din kita. Birthday kasi ng daddy ko ngayon. Baka pwede kang sumama. Naganda kami ng konting salo-salo. Hindi na nag-atubili si Tessa at agad namang pumayag sa alok ni William. Nagpaalam muna si William na magsi-CR. Pagpasok sa cubicle, kinuha ni William ang kanyang cellphone sa bulsa at kinontak nito ang kanyang tatay. Hello tay, nandito ako sa mall. Kasama ko si Tessa. Di ba sabi mo nung isang araw, gusto mo siya makasama ulit? Oo naman. Bakit pupunta ba siya dito? Ito ang plano ko. Kunwari, birthday mo at may handaan. Pagpunta niya dyan, magugulat na lang siya na tayong dalawa lang ang nasa bahay. Gagala muna kami. Mga 3 oras, nandyan na kami. Kaya mo ba na mapagluto ng mga kain? Walang problema yan. Bibili na lang ako ng cake at lechon manok. Tsaka malapit lang ang tindahan dito para makabili ng beer. Pagkatapos kontakin ni William si Mang Ponso, agad na itong lumabas ng CR. Hi, nainip ka ba? Hindi naman. So let's go na? Nagpunta na sila sa car park ng mall. Sa harapang upuan din ng kotse na upo si Tessa. Walang abiso ay hinatak nito ang batok ni Tessa at inilapit sa kanyang muka. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang sasakyan na doon ay nakamasid. Ang detective na inupahan ng misteryosong lalaki upang manmanan si Tessa. Panay ang click nito ng kamera. High-tech ang kamera na dala ng detective. Kasi kahit na tinted ang salamin ng kotse, ay kaya pa din itong makita ang pangyayari sa loob ng kotse ni William. Ang detective naman sa kabilang kotse ay tuwang-tuwa dahil bukod sa bayad na siya sa kakamatsyag kay Tessa ay nakakaboso pa siya ng libre. Hindi maiwasan na pati siya ay madala na din habang pinapanood si Tessa. Ikaw talaga, Yam? Hindi mo na natiis, no? Oo nga Sobrang miss ko ang bonding natin. Pasensya na kung dito tayo sa car park. Marahan lamang ang kilos ni William para hindi makalata ang guard ng mall. Kaya mistulang nakasteady pa din ang pagkakatayo ng kotse. Lihim na napapangiti si William habang kasama si Tessa. Ginusto na niyang makapiling ito dahil naipangako niya sa tatay niyang si Mang Ponso na bibigyan niya ito ng pagkakataong masolo si Tessa. Nagpahinga muna sila ng ilang minuto. Maya-maya ay umalis na din sila patungo sa bahay ni Mang Ponso. Ang hindi nila alam, sinusundan sila ng isa pang kotse. Napangiti ang detective sa nakita at nai-imagine pa din ang napanood kanina. Balak nito na muling panoorin ang recorded video pag nakauwi na ito ng bahay. Samantala sa isang dim light na kwarto, naroon ang isang misteryosong lalaki. Nag-internet siya, binuksan niyang mag-browse sa isang video sharing. Pagpasok niya doon, may napansin siyang link na ang pamagat, ang babaeng pinaligayan ng tattoo artist.
Sinubukan niyang i-open ang link. Maya-maya nagulantang siya nang makita ang babaeng kasama ng tattoo artist ay si Tessa. Ang babaeng pinaiimbestigahan niya. Napanood ng misteryosong lalaki ang ginagawa ng tattoo artist at ang kagalingan ni Tessa. Habang nanonood, bigla itong nakaramdam. Maya-maya nagring ang kanyang cellphone. Tumawag ang detective. Tiniglop muna ng misteryosong lalaki ang kanyang laptop. Hello. Hello sir, positive po ang lakad ko ngayon. Kanina sa mall, may kasama si Tessa na lalaki. Ang kanyang ex-BF na si William. Ngayon po ay sinusundan ko sila para ipagpatuloy ko ang investigasyon. Good. Nice job. Ituloy mo lang yan. Sana mabigyan mo pa ako ng mas magandang impormasyon. Makakaasa ka po sir. Sige po, paalam po muna. Pagpapatuloy ko po ang pagmamatsyag. Sige, paalam. Pagkatapos nun, kumuha ang misteryosong lalaki ng isang baso at naglagay ito ng brandy. Pagkatapos tumungga ng isang basong brandy, ay ibinato niya ang baso malapit sa aparador. Sa pagkakataong iyon, puot ang namayani sa misteryosong lalaki. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ng tattoo artist na sa kabila na pinagsawaan nito si Tessa ay ini-upload pa ang video sa internet. Pero sa kabila nun, napangiti pa din ang misteryosong lalaki dahil sa napanood niya. Huminto na ang kotse ni William sa tapat ng bahay ni Mang Ponso. Sa di kalayuan ay hininto na din ni detective ang kanyang sasakyan. Inaninag maigi ni detective sina William at Tessa na kasalukuyan ay lumabas na ng kotse at pumasok na ng kanilang bahay. Lumabas na din si detective sa kotse. Yam, kaninong bahay to? Kay Tatay Ponso. Birthday niya kasi ngayon. Inimbita tayo. Tara, pasok na tayo. Pagkapasok nila sa bahay ay agad na ding sumunod ang detective, dala-dala ang kamera. Inikot-ikot ni detective ang bahay at baka sakaling mapapwestuhan siya na lugar kung saan malaya siyang makakanood at makukuha ng video o litrato ang bawat eksena. Natsyempohan ni detective na medyo nakaangat ang bintana malapit sa kusina at tanaw niya ang pangyayari sa mesala. Oh, nandito na pala kayo. Tara, kain na tayo. Special ang araw na ito. Kasi kayong dalawa lang ang inimbitahan ko sa aking birthday. Di kasi ako gaanong nagkukumbida at minsan lang din ako maganda. Salamat po, Tatay Ponso. Nabigla nga din ako kay Yam. Ay Tatay Ponso, mauna muna ako. May bibili lang ako sa grocery. Yung paborito mong cake. Yam, huwag ka nang umalis. Sakit lang ako sa grocery. Babalik din agad ako para maihatid kita sa bahay. Di nakita ni Tessa na kinindatan ni William si Tatay Ponso. Senyalis na isa sa katuparan na nila ang kanilang bala kay Tessa. Umiti lamang si Tatay Ponso. Sa kabilang banda naman, matyagang nag-aabang ng eksena si detective kung ano ang magiging kaganapan. Lumabas na din ng bahay si William. Sige Iya, kain ka na ng kain. Ang ganda talaga ako kasi gusto ko mag-celebrate ako ng birthday. Kasama kayo ng aking anak. Siya nga pala, Tatay Ponso. Ilang taon ka na? Ako, 65 na ako. Pero mukha pang bata, di ba? Oo nga, Tatay. Akala ko nga nasa 53 lang kayo. Nagtawanan ng dalawa. Sa edad ni Tatay Ponso, para talaga siyang bata pa. Na kahit 65 na ang edad, malakas pa din ang resistensya. Maya-maya tumayo si Tatay Ponso at nagpunta sa kusina. Naging alisto naman ang detective sa kilos ni Tatay Ponso. Nagtago agad ito para hindi siya makita. Kinuha ni Tatay Ponso ang wine, ibinuhos sa wine glass at merong inilagay si Tatay Ponso sa isang wine. Panigurado lang na hindi na siya mahihirapan mapasang-ayon si Tessa. Bumalik na sa dining area si Tatay Ponso. Tara, inom tayo for my birthday. Ibinigay kay Tessa ang wine at sabay silang nag-cheer.
Maya-maya nakaramdam ng pagkabangag si Tessa. Hinawakan nito ang kanyang noo. Bakit Tessa? Anong nangyari sa'yo? Wala po Tatay Ponso, mukhang napagod lang ako. Lihim na natuwa si Tatay Ponso dahil alam niya na umeepekto na ang inilagay niya sa wine ni Tessa at sa isang saglit lang ay mapapasa kanya na ito. Sinamantala na ni Tatay Ponso ang sitwasyon. Hinalikan niya sa labi si Tessa. Dahil sa pagkabangag, hindi na alintana ni Tessa ang pangyayari para itong nakuryente at nakaramdam. Sa tagpong iyon, inumpasahan na ni Detective ang video recording. I-zoom in niya ang kamera para mas malapitan ang kuha ng eksena. Tessa, pinapangarap ko lang ito noon. Ngayon, totoong-totoo na. Talaga po ba? Pwes samantalahin po ninyo, tatay. Dahil adik na yata ako. Si Detective naman hindi malaman kung ipagpapatuloy pa ba ang pagkuha ng video o sasabay na lang. Pero alam naman niyang mapapanood naman niya ito mamaya, kaya pinag-igi na lang ang pagkuha ng video. Sa sobra na din kabangagan ni Tessa ay hindi niya na alam ang kanyang sinasabi. Pagkatapos nun, lubaypay na sila at nahiga na si Tessa sa may sopa. Ang detective naman inihinto na niya ang pag-record ng video. Sapat na yon para may maipakita sa misteryosong lalaki na kumontrata sa kanya. Ilang saglit pa, dumating na din si William. O tatay, napalaban ba? Oo naman, walang kupas. Mahilig. Sana ito na lang ang pinangasawa mo. Mukhang pagod si Tessa. Paano mo madaling nadali? Niligyan ko lang naman ng gamot ang iniinom niya. Ilang oras lang nagising na si Tessa. Nagmamadali na itong nag-ayos at nakisuyo na lang kay William na ihatid na lang sa bahay. Si Detective naman ay kanina pa nakatambay sa kanyang kotse habang pinapanood ang video na kinunan. Nang biglang nagring ang kanyang cellphone, tumawag na ang misteryosong lalaki. Ano na? Kumusta na ang pinapagawa ko? May nakunan ulit akong video at siyak na matutuwa ka. Salamat. Sa makalawa, magkita tayo para ibigay mo sa akin ang video. Sige po. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay may maitim na balak na pumasok sa isipan ng detective. Gusto niyang perahan si Tessa gamit ang video na ito. Ayos yun, kikita siya sa misteryosong lalaki, kikita ulit siya kay Tessa. Doble-doble ang income niya. Gagamitin niya ito upang ipang-blackmail kay Tessa. Kinaumagahan ay nag-iisang nag-breakfast si Tessa. Nakaalis na kasi ang mga anak niya papuntang school pagkatapos ay nag-shower si Tessa. Matapos niyang maligo at nagbihis, binuksan niya ang kanyang laptop computer. Gusto niyang buksan ang kanyang email at baka sakaling sumulat ang kanyang mister na si Lloyd. Sa hindi inaasahan, may nakita siyang subject sa inbox na ang pamagat ay surprise photo and video. Chinek niya yon. Nagulat siya dahil nakita niya ang mga larawan kung saan may nangyari sa kanila ni William, Tatay Ponso, Insyong, delivery man at Jojo, pati na ang mga video nito. Unang pinagsuspetsahan niya ay si William dahil siya lang naman ang alam niya na may kakayahan gawin ito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si William. Hello Tessa, musta na? Bakit ka napatawag? Yam, binuksan ko ang email ko at may nagsend sa akin ng mga video at larawan. At tayo ang nandun kasama si Tatay Ponso. Ikaw ba ang gumawa nun? Gusto mo ba akong i-blackmail? Ha? Di ko alam yan. Alam mo namang di ko kayang gawin yan. Very private ako pagdating sa ganyan. Kung ako magpapakalat, baka masira ang relasyon namin ni Mrs. ko. Ako din ang diyado niya sa bandang uli. Siguraduhin mo lang, Yam, na wala kang kinalaman dito. Dahil kung sakaling malaman ko na ikaw ang may kagagawan niyan, tapos na ang pagkikita natin. Malinis ang konsensya ko, Tessa. Di ko kayang gawin yan. Wait, baka gusto mo tulungan kita na maayos yan.
May kilala akong IT expert. Hindi na, susolusyonan ko muna ito mag-isa. Sana nga totoo ang sinasabi mo na wala kang kinalaman dyan. Bye. Halong kaba at takot ang nadarama ni Tessa. Dahil kung hindi si William ang may kagagawa nito, sino ang may posibilidad na gumawa nito? Liban na lang kung may nanonood sa kanila. Maya-maya pa, isang unknown number ang tumawag kay Tessa. Sinagot niya ito. Hello? Sino to? Si Detective ang nasa kabilang linya. Surprise! Nagustuhan mo ba ang pinadala ko sa iyong email? Pilit na binosesa ni Tessa ang nasa kabilang linya. Malinaw na hindi ito si William. Kung sino ka man, nakahanda akong labanan ka. Huwag mo sirain ang pamilya ko dahil sa bidyong yan. Wow naman, Tessa. Ikaw pa ngayon ang matapang. Dapat ikaw pa nga ang makiusap sa akin. Naalisin ang mga video na yan. Ha? Bakit mo alam ang pangalan ko? Di na importante kung paano ko nalaman ang pangalan mo. Ang mahalaga, may pinangawakan ako laban sa'yo. Ano gusto mo, ikalat ko ito? Sige ka, baka mamaya mapanood dito ng asawa mo. Ikaw din, baka patayin ka nun. Wait lang. Please, wag mong gawin yan. Mahal ko si Lloyd at ayaw ko masira ang pamilya namin. Bobo ka talaga kung mahal mo ang tao. Bakit mo ginawa ang ganong bagay sa iba't ibang lalaki? At wait, marunong ka na makiusap sa akin. Kanina ang tapang mo nang wala sa lugar. Sige, ganyan na nga ang gusto kong mangyari. Babayaran kita. Ibigay mo lang sa akin ang master file na yan. Kaya mo ba akong bayaran ng kalating milyon kapalit ng master file na ito? Ha? Wala akong ganong kalaking halaga. Baka pwede sir, babaan nyo kahit 100,000 na lang. Kaya kong ibigay sa'yo yun. Well, total naman, mabait ako. At maganda ka naman. Sige, payag ako sa 100,000. Pero sa isang kondisyon, gawin natin ang ginagawa mo sa video. Ano? Naloloko ka na ba? Hindi pwede. Sus, huwag ka na magmalinis pa, Tessa. Dahil pokpok ka naman. Alam mo ba yun, as in pokpok? Mamili ka. Payag ka sa kondisyon ko o ipapangalat ko ito at masira ang pamilya mo. Sige, payag na ako. At please lang, pag ipinangako mo na matapos ang lahat ng yon, titigilan mo na ako at ibibigay mo sa akin ang master file. Sure, no problem. Bukas ng gabi, magkita tayo sa Avenida, mga 7 p.m. Tandaan, huwag mo akong isa-set up sa pulis dahil marunong ako makaramdam. Pag naramdaman ko na tinatraidor mo ako, tapos na ang pag-uusap natin. Sige, promise, hindi ako magsasama ng pulis. Marunong ako tumupad sa usapan. Dala ko na din ang perang kailangan mo. Yan ang gusto ko. Madali kang kausap. Bye. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpatuloy ang kaba sa dibdib ni Tessa. Ang alam lang niyang gagawin ay makipagkasundo na lang sa lalaking tumawag at ihahanda na ang sarili dahil mapapalaban na naman siya. Inihiling na lang niya na sana gwapo ang lalaking kausap niya nang sa ganun sulit naman ang gagawin niya dito. Kinabukasan, alas 5 ng hapon, nagumpisa ng maggayak si Tessa para sa pagkikita nila ni Detective. Nakapag-withdraw na din siya ng 100,000 pesos bilang suhol na ibibigay sa lalaki. Nagsuot ito ng short na maiksi at t-shirt na kulay orange na may tatak na sexy babes. Kitang-kita mo kay Tessa ang kanyang korte kahit naka-t-shirt at masisilaw ka sa sobrang kaputian. Paglabas niya ng bahay, pumara na ito ng taxi at sinabi sa driver na ibaba siya sa Avenida. Sa kalagitnaan ng biyahe, nag-text na si Detective at nakasaad doon na sa isang fast food sa tapat sila muna magkita. Pagdating sa nasabing lugar, agad na bumaba na ng taxi si Tessa at pumasok sa fast food. Maraming mga kalalakihan sa fast food ang napatitig kay Tessa, tila mga manyakis. Hindi niya malaman kung sino sa mga lalaking tumititig sa kanya yung kanyang katagpo. Nag-text muli si Detective, sinabi niya na naka-black siyang leather jacket. Agad itong nakita ni Tessa,
lumapit na si Tessa. Ikaw ba ang nag-text sa akin? Ang gustong man-blackmail sa akin? Ako nga, madali naman akong kausap. Titigilan na kita. Basta ba susundin mo ang gusto ko? Iniabot ni Tessa ang sobre na naglalaman ng pera. Bilangin mo kung duda ka ng kulang. Tinignan na lang ni detective ang pera at hindi na ito binilang. Wag na, may tiwala naman ako sa'yo. Tsaka pinagandaan mo talaga ang pagkikita natin. Napaka-sexy ng attire mo. Dito pa lang sa fast food chain, hindi na ako makapagpigil sa'yo. Ito na ang huli nating pagkikita. Ipangako mo ulit na pagtapos ng lahat, ibibigay mo na ang master file mo at tatantanan mo na ako. Promise ko yan. Ako ang tipong ng tao, may isang salita. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay umalis na sina Tessa at ang detective. Agad silang nag-check-in. Pagpasok ng kwarto, agad silang naupo sa kama. Ito lang ang una't huling pagkakataon na makakasama mo ko. Wala nang second time. Yan ang usapan ha. Sure, kaya wag mo nang patagalin. Maganda ka na at kanina pa ako nagpipigil. Tumayo si Tessa. Napawaw sa tuwa si detective. Makalipas lamang ng ilang sandali, tuwang-tuwa si Tessa sa ginawa ni detective. Muli ay napawi na naman ang kanyang pagkasabik. Wala silang sinayang na sandali, lahat sinulit nila. Paglabas nila ng banyo, nagpahinga lang sila ng ilang minuto at nagbihis. Bago ko makalimutan, akin na ang master file mo at mga litrato. Iniabot ni detective lahat ng kailangan ni Tessa. Nandyan na lahat. Salamat sa pera at sa oras mo. Sana maulit pa ito. No way. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. At wag mo na akong guguluhin. Kunwari ka pa. Pero nagustuhan mo naman. Hanggang doon na lang na magitan sa atin. Hindi na masusundan yun. Lumabas na sila ng lugar na iyon. Inofera ni detective si Tessa na sumakay na ng kotse at ito na ang maghahatid sa kanya sa bahay, pero tumanggi na si Tessa. Sinabi ni Tessa na magta-taxi na lang siya pauwi. Sa kabilang kalsada, may kotse doon na kulay maroon na tinted ang salamin. Nasa loob ang misteryosong lalaki na nasundan pala si detective. Walang hiya itong detective na ito. Pati siya nakisali din kay Tessa. Kinuha ng misteryosong lalaki ang kanyang cellphone at tinawagan si detective. Detective, i-remind ko lang sa'yo yung pinag-usapan natin. Bukas ng gabi huwag mong kakalimutan ha. Kailangan ko na lahat ng litrato at video. Bukas ko na din ibibigay ang pera. Ayos po. Pupunta po ako. Binaba na nila ang cellphone. Manda ka din, detective. Kung ano ang sasapitin ng mga gumalaw kay Tessa, sasapitin mo din. Nakita ng misteryosong lalaki na nag-iisa lang si Tessa. Bahagya niyang binuksan ang salamin ng kotse at nakakit ito sa magandang figura ni Tessa dahil maiksi ang short na suot ni Tessa. Nag-aabang si Tessa ng masasakyang taxi pero sa hindi inaasahang pangyayari may lumapit kay Tessa na tatlong lalaki na mukhang bangag sa rugby. Ate, mukhang ang sexy mo ha. Oo nga. Baka naman may pera ka dyan. Pambili lang namin ng rugby. Wala akong pera. Magsilais nga kayo. Ay si ate, ang sungit naman. Pero pwede ba pahawak na lang yan? Mga bastos. Sinampal ni Tessa ang dalawang lalaki na nanghipo sa kanya. Abay, ang tapang ha. Tara, dalhin na natin ito sa madilim na eskinita. Inatak ng tatlong lalaki si Tessa patungo sa madilim na eskinita. Nasaksihan ito ng misteryosong lalaki
Sumunod siya at patagong nakiisyoso sa gagawin ng tatlong rugby boy kay Tessa. Pagkatapos kalad ka rin si Tessa sa madilim na eskinita, binuksan ng isang lalaki ang kanyang bag. Tingnan natin mga parikoy, kung may papakinabangan tayo dito. Nakita sa loob ng bag ang wallet na may halagang 2,000 piso, magandang cellphone at ang nagpabigla sa lalaki ay ang mga litrato kung saan bida si Tessa sa iba't iba niyang partner. Mga parikoy, tignan nyo itong mga picture. Malandi pala itong babaeng ito. Nakiisyoso ang dalawa pang lalaki. Ina, ang lupit. Nagpapagalo ka din pala sa matanda. Magkano kaya ang binayad sa'yo nun? Ate, sa totoo lang ha. Mukhang nag-enjoy ka kay Tatang. Sabay nagtawanan ang tatlong rugby boy. Sa kabilang banda naman, naisa nang iligtas ng misteryosong lalaki si Tessa sa kamay ng tatlong rugby boys. Pero nais muna niyang subukan kung bibigay ba si Tessa sa mga ito. Samantala, pilit namang inaagaw ni Tessa ang mga litrato sa tatlong rugby boys. Pinagpasapasahan ng tatlong rugby boys ang mga litrato ni Tessa. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpapasapasahan ng litrato, dinakma ng isang rugby boys ang harapan ni Tessa. Sinampal ito ni Tessa. Uy, pumapalag pa. Eh malandi ka naman. Nagtawanan muli ang tatlong rugby boys. Ang isa namang rugby boys ay bumunot ng ice pick at tumahamba kay Tessa. Ngunit agad itong nakita ni Tessa. Wag, parang awa niyo na po. Wag niyo kong papatayin. May mga anak ako. Wag po. Uy, okay ito. Type kong makaisa ng may anak na. Oo nga, balita ko mas enjoy yun kaysa sa mga bebot na pokpok na nakasama natin. Sige, hindi kita papatayin. Pero papayag ka ba sa aming tatlo? Napalunok si Tessa sa pagkabigla. Sinabunutan si Tessa at inihila pababa ang kanyang ulo. Kunwari ka pa eh. Sinampal ng isang lalaki si Tessa. Ano ka ba? Bilisan mo. Pag kinagat mo, umanda ka. Tapos na ang araw mo. Napilitan tuloy si Tessa. Pinikit na lamang niya ang mata niya at hindi gaanong huminga ng todo para hindi maalintana ang mabahong mga ito. Ayan, bibigay ka din pala. Pinahirapan mo pa kami. At makalipas ang ilang oras, halos lantang gulay ang tatlo. Agad silang nag-ayos, ganon din si Tessa. Maya-maya pa, Anong gagawin natin dito? Tuluyan na natin. At baka magsumbong pa yun sa polis. Tama, ako na ang titira. Kunin natin ang kanyang mga pera at cellphone, pati ang litrato. Para pag nasa bahay na tayo, may pangpalipas oras pa din tayo. parang awa niyo na. Huwag niyo akong papatayin. Pangako ko, hindi ako magsusumbong sa pulis. At sino ang ginagago mo? Di kami naniniwala. Di mo ba alam? Lahat ng pokpok na ino-hold up namin, ginagalaw muna namin bago tuluyan. At isa ka sa mabibiktima ngayon. Parang awa niyo na po. Lumapit na ang isang rugby boy upang gawin na ang bala kay Tessa. Pero nang akma niya na itong tatamaan, ay tatlong magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Pagkatapos humandusay ang tatlong rugby boy sa sahig. Pareho silang may tama ng bala. Tumalilis ng takbo ang misteryosong lalaki patungo sa kanyang kotse. Si Tessa naman hindi makapaniwala na nakaligtas siya sa panganib. Umiiyak si Tessa habang kinukuha ang kanyang gamit at mga litrato bago tumalilis ng takbo at naghanap ng taxi. Pagdating sa bahay, agad siyang naligo. Sinabunan maigi ang kanyang sarili. Pagkatapos nagsipilyo ng maigi upang mawala na ang baho at bakas ng pang-aabuso sa kanya.
Pagkalipas ng ilang oras, tumawag ang misteryosong lalaki kay detective. Detective, bukas ng gabi, huwag mong kalimutan ang usapan natin. Ibigay mo sa akin ang report mo. At ibibigay ko na din sa iyo ang halaga ng pera na napagkasunduan natin. Sige po sir, punta po ako. Pagbaba ng cellphone, may naisip na masamang balak si detective. Tuloy-tuloy pa din ang pambablackmail ko kay Tessa. Di ko na siya hingin ng pera. Kundi magre-request na lang ako ng isa pang pagkakataon sa kanya. Huwag ko lang ilabas ang mga kuha sa kanya. Hiling ako ng hiling sa kanya hanggang tuluyan ko siya mapagsawaan. Samantala, ang misteryosong lalaki. Ulul ka, detective. Alam ko na gagamitin mo pa din si Tessa at tuluyang iba-blackmail. Pero sorry ka na lang dahil una na kitang tapusin. Nagkita sina detective at ang misteryosong lalaki sa napag-usapan nilang lugar. Naunang bumaba ng kotse si detective at sumunod naman ang misteryosong lalaki. Boss, ito na po ang envelope na naglalaman ng mga litrato at video ni Tessa. Kinuha ng misteryosong lalaki ang nasabing envelope at binuksan. Isa-isang tinignan ang litrato at pagkatapos kinuha niya sa compartment ang laptop upang i-play ang CD. Napanood ng misteryosong lalaki, napangiti ang misteryosong lalaki. Ayos po ba, boss? Good job. Maganda ang pagkakatrabaho mo. Ito din ang sobre na naglalaman ng pera ng ating napagkasunduan. Kinuha ni detective ang sobre at binilang ang pera. Salamat, boss. At binigyan mo pa ako ng bonus. Siyempre magaling kang tumabaho eh. Bukod dun, may regalo pa ako sa'yo. Ito ang napakagandang cellphone camera. Dahil natuwa naman ako sa trabaho mo. Uy, ang gandang gadget ito. Salamat po, boss. O paano? Mauna na ako. Sumakay na ang misteryosong lalaki at pinaandar na ang kotse. Naiwan munang mag-isa ang detective. Ano kaya kung pagkawartahan ko din niyang si Tessa na sa akin pa ang master copy ng mga video at litrato? Ba-blackmail ko siya. Sumakay na sa kotse ang detective. Maya-maya ay tumunog ang cellphone na binigay sa kanya ng misteryosong lalaki. Pinindot niya ang gitnang button para i-accept ang tawag ng biglang. Sumabog ang kotse na sinasakyan ng detective. Kasabay ng pagkawasak ng kanyang laptop na nasa kotse kung saan nandun ang master copy ng mga litrato at video ni Tessa. Habang nagmamaneho ang misteryosong lalaki, tumatawa ito ng tawang demonyo. Kung maaalala niyo pa si Jake, siya ang tattoo artist na nakasama ni Tessa. Isang gabi umuwi ito ng lasing. Yung shop din niya ang nagsilbi niyang bahay. Nagulat siya at hindi nakalak ang pinto. Pinagkibit balikat na lang ito ni Jake sa pag-aakalang nakalimutan niya lang itong ilak. Pumunta siya sa lababo ng kusina para maghilamos nang may marinig siyang kaluskos. Nakaramdam ng konding kaba si Jake. May tao ba dyan? Nakita niya ang pusa at nahimasmasan si Jake. Muli ay naghilamos siya. Hindi niya alam na mayroong tao sa likod niya na may hawak na isang kahoy na may talim. Ah! Ah! Sino ka? At ano ang atraso ko sa'yo? Hindi na sumagot ang misteryosong lalaki. Nang matiyak ng misteryosong lalaki, napatay na si Jake. Pagkatapos sa kusina, pinasingaw ng misteryosong lalaki ang gasol. Sa hindi kalayuan sa tangke ng gasol, nagbuhos ng gasolina ang misteryosong lalaki at sinindihan ang isang kapirasong papel kung kaya't ang apoy ay gumapang patungo sa tangke ng gasol. Nagmamadaling lumabas ng shop ang misteryosong lalaki at natsyempohan niya ang tahimik na paligid sa labas. Pagpasok niya ng kotse, agad niya itong pinaandar
at makalipas ang ilang minuto, malakas na pagsabog ang narinig at ito ang naging sanhi din ng sunog sa shop ni Jake. Sa lakas ng pagsabog, kahit medyo malayo na ang kotse ng misteryosong lalaki, ay narinig pa din niya ang pagsabog. Muli tumawa ng tawang demonyo. Nag-imbestiga ang pulis at bombero sa shop ni Jake. Nakita nila na halos naabon na ang bangkay nito. Dahil sa halos maabon na, ay wala nang makitang indikasyon ang mga pulis na pinatay si Jake. Tinignan ng bombero ang kabuuan ng bahay at nang dumakaw sila sa kusina ay naaamoy nila ang singaw ng gasol. Doon nila isinara na ang imbestigasyon at ang kanilang iniulat ay dahil sa napabaya ang gasol kaya't sumabog at nagkasunog sa bahay na mabilisang kumalat ang apoy dahil na din sa mga kemikal na ginagamit sa hena. Sa pinangyarihan ng pagsabog naman sa kotse ng detective, wala ding nakitang indikasyon na pinatay ang detective. Ang naging resulta ng pagsisiyasat ng pulis ay dahil sa chemical failure ng kotse. Sa makatuwid, malinis na malinis ang pagkakagawa ng krimen ng misteryosong lalaki. Kung maaalala nyo din si Kuya Insyong, siya yung tubero na nanamantala kay Tessa matapos nitong ayusin ang bathtub at shower sa kanilang CR. Kasalukuyang nakakontrata si Kuya Insyong sa isang high-rise condominium na under construction dahil hindi naman apurahan ang paggawa kung kaya't uwian ang mga trabahante at walang gawa paggabi. Kesa sa mamasahe papauwi si Kuya Insyong, pinagpasyahan niya na lang na mag-stay in sa construction site. Sa isang gilid, nagsipilyo muna si Kuya Insyong. Pagkatapos makaramdam ng pagkaantok, ay pababa na ito ng barracks. Sa kanyang uluhan, mayroong isang gondolang bakal na nakabitin. Halos 20 meters ang taas mula sa kanyang ulo. May kamay na gumupit sa lubid ng gondolang bakal at yun ang dahilan. Kaya bumagsak ang gondolang bakal kay Kuya Insyong na siya niyang kinamatay. Ayon sa investigasyon ng pulis, aksidente lamang ang pangyayari. Ang delivery man naman at ang technician na nakasama ay kapwa namatay naman dahil sa aksidente sa motor. Nawalan ito ng preno. Hindi nila alam may sumabotahe sa preno ng kanilang motor kaya naganap ang aksidente. Sa mga lalaking umabuso kay Tessa, tanging sina William at Mang Ponso na lamang ang natitirang buhay. Kinaumagahan, nagpunta ang misteryosong lalaki sa bahay ni William. Inihinto niya ang kanyang kotse sa tapat ng kanilang gate. Bahagya niyang binuksan ang bintana ng kotse at doon nakita niya si William na nagpapaalam sa kanyang asawa at anak. Pagkatapos sumakay na sa kotse si William, habang asawa at anak nito ay nakatanaw pa din sa papalayong kotse ni William. Ang pangalan ng asawa ni William ay si Cathy. Doong araw na yon ay nakita ng misteryosong lalaki. Nakamaiksing short lamang at nakasando ang asawa ni William na si Cathy. Napakagatlabi ang misteryosong lalaki. Tamang-tama, may kurba din pala itong asawa ni William. Lihim na ding inimbestagahan ng misteryosong lalaki ang family background ni William. Nalaman niya na itong asawa niyang si Katie ay operada na sa matres dahil nagkaroon ito ng bukol. Ito ang dahilan kung bakit nagagawa ng mga liwa ni William dahil hindi na mapagbigyan ng kanyang asawa sa kanyang hilig. Naisip na lang ng misteryosong lalaki na para magawa niya ito, magpapanggap siyang si William sa pamamagitan ng pagsuot ng character mask na pinasadya niya. Sa pamamagitan ng maskarang iyon ay makakapagbalat kayo siya at aakalain ni Cathy na siya ay si William. Itinaon ng misteryosong lalaki na nasa opisina si William. Umaga ng Huwebes ay agad na nagbihis ng misteryosong lalaki ang character mask at pagkatapos tumingin sa salamin. Habang tinititigan ng sarili sa salamin,
hawak niya ang litrato ni William at pinagkumpara na sa kanyang muka na may suot na character mask. Magaling ang pagkakayari nitong maskara na ito. Sino mag-aakala na hindi ako si William pag sunuot ko ito? Manda ka ngayon, William. Malapit na ang paniningil ko sa inyo ng tatay mo. Matagal ding pinagpraktisan ng misteryosong lalaki kung paanong magagaya ang boses ni William. At sa pagkakataon na yon, kumbinsido na siya na nakuha na niya ang boses at madali niya nang mahuhulog sa patibong si Cathy. Umalis na ng bahay ang misteryosong lalaki at pumasok na sa kotse. Alam din ng misteryosong lalaki na sa mga oras na yon ay nasa opisina na si William at nasa paaralan naman ang kanyang anak at ang tanging tao lamang doon sa bahay ay ang sexing asawa ni William na si Cathy. Sa di kalayuan ng bahay ni William, inihinto ng misteryosong lalaki ang kanyang kotse. Bumaba at mabilis na pumunta sa gate ng bahay. Nag-doorbell siya at maya-maya pa ay dumating na si Cathy. Oh honey, bakit ka umuwi? At saka asan ang kotse mo? Ayos. Di ako nahalata nitong babaeng to. Kala niya ako ang mismong asawa niya. Honey, may iniisip ka ba? Kasi medyo hindi na ako makatiis. Nang alin honey? Huwag mo sabihin na hihiling ka sa akin. Han, alam mo naman na operada na ako sa matres at bawal na sa atin ang ganun. Han, promise, di ko itutuloy. Gusto ko lang pagbigyan mo lang ako. Sige na. Kiniliti-kiliti ng misteryosong lalaki si Cathy. Tawang malandi ang naging tugon ni Cathy. Ang hindi niya alam, taong nakamaskara lang na si William ang kanyang kausap. Dahil sa galing na din ng pagbabalat kayo ng misteryosong lalaki, hindi ito nahalata ni Cathy. Umakyat sila sa kwarto, agad na naghanda si Cathy. Namangha ang misteryosong lalaki at nabatid niya na napaka-sexy din pala nitong si Cathy at kung hindi lamang ito nawalan ng amor sa ganong bagay, malabang hindi nakapangbabae si William. Lumapit ang misteryosong lalaki at si Cathy naman ay hinimas ang buhok ng misteryosong lalaki na ang akala pa din niya ay si William mismo. Honey, kakaiba ka ngayon ha. Matapos ako maoperahan sa matres at tinanggihan kita, nagiging malamig ka na. Ngayon mas mainit ka pa sa apoy. Hindi tumugon ang misteryosong lalaki. Honey, pasensya ka na kung hanggang ganito lamang ang kaya kong ibigay sa'yo. Okay lang, naintindihan kita. Enjoy naman kahit ganito lang. Walang kamalay-malay si Cathy, hindi totoong si William ang kasama niya, kundi ibang tao na nais maghiganti sa asawa niya. Maya-maya pa. Honey, aalis na ako. May kailangan akong tapusin sa opisina. Sige Han, ingat. Sabay kiss sa pisngi. Hindi na malaya ni Cathy na may nilapag ang misteryosong lalaki sa isang lamesa ng kwarto. Isang DVD disc na may nakasulat na Williams Video. Naligo si Cathy pagkatapos ay nagbihis ng kamison. Habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok sa pamamagitan ng hair blower, ay may napansin siyang DVD disc sa may lamesa ng kanyang kwarto. Tinignan niya ang nasabing DVD disc at nabasa ang nakasulat na Williams Video. Ano kaya to? Mukhang naiwan ito ni Honey. Na-curious si Cathy kung ano ang nilalaman ng DVD disc, kung kaya't binuksan niya ang TV, pati din ang DVD player. Isinalang ang disc, tapos nagulantang si Cathy sa napanood. Ang kanyang asawa na si William habang may kasamang babae. Halos edited na din ang palabas dahil naka-blur ang mukha ni Tessa para hindi gaanong mamukaan ni Cathy ang babaeng kasama ni William. Tanging mukha lamang ni William ang malinaw na naaaninagan sa video. Napasigaw si Cathy. Lintik ka! Sabay nagwala at naghagis ng mga bagay
na maaari niyang maihagi sa kwarto. Pagkatapos ng ilang oras ay dumating na si William sa kanilang bahay. May naramdaman na kakaiba si William kasi hindi siya sinalubong ng kanyang asawa na si Cathy. Pinagkibit-balikat na lamang ito ni William at pumasok na sa bahay. Umakyat ng hagdan at pagkatapos binuksan ang pintuan ng kwarto. Nakita niya si Cathy na nakaupo sa kama at napatingin si Cathy kay William. Ay, Honey, bakit di mo ako sinalubong sa gate? May problema ba? May sakit ka ba? Hindi ko may boss si Cathy, nilapitan nito ni William at pagkatapos tumayo si Cathy at sinampal si William. Honey, ano bang nangyari? Anong kasalanan ko? Kinuha ni Cathy ang remote at binuksan ang TV pati ang DVD player. Doon napanood ni William ang sarili niyang video. Honey, magpapaliwanag ako. Pinatay ni Cathy ang TV pati ang DVD player at pagkatapos lumapit sa isang cabinet at kumuha ng baril, tinutok ang baril kay William. Honey, magulis dili ka. Pag-usapan natin to. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hayop ka, wala kang utang na loob. Pinaglaban kita sa magulang ko. Nasa hirap ka at dahil sa akin, kaya ka nakaalis sa kahirapan. Tapos ganito, pagtataksilan mo ko. Ginawa ko naman ang lahat ha, para maging isang mabuting asawa. Honey, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Nagawa ko lamang yun dahil... Dahil ano? Dahil inutil na ako sa kama? At wala nang silbi? Kaya nagawa mo akong pagtaksilan? Di ba sinabi ko sa'yo noon na ayaw ko na may ibang umangkin sa'yo? Kundi akin ka lang. Tandaan mo, akin ka lang at nangako ka. Pwes, pagbabayaran mo to. Buhay ang kabayaran sa pagtataksil na ginawa mo sa akin. Kinakalabit na ni Cathy ang gatilyo ng baril. Wag, Honey. Lumapit si William kay Cathy. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Tuluyan nang lumapit si William kay Cathy at nakipag-agawan na ng baril. Maya-maya isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. At nakahandusay na si Cathy sa sahig. Honey! Honey! Yumakap sa bangkay ng asawa. Honey! Di ko sinasadya. Dumating ang mga anak ni William at Cathy. Nakita ng mga bata na may hawak na baril si William at nakahandusay sa sahig si Cathy. Mami! Mami! Daddy, bad ka. Anong ginawa mo kay Mami? Bakit mo siya pinatay? Anak, walang kasalanan si Papa. Aksidente lamang ito. Sa labas ng bahay nila, nakaparada ang sasakyan ng misteryosong lalaki. William, nalalapit na ang katapusan mo. Bago kang mamatay, ay maghihirap ka muna sa kulungan. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na ang pulis. Nakatulala nilang inabutan si William na nakaupo sa isang gilid. Pinatayo si William at pagkatapos ay pinusasan. Sabay dumating si Mang Ponso, yumakap kay William at umiiyak. Anak, bakit nangyari ito? Tay, huwag na kayong umiyak. Kung bahala, malulusutan ko ito. Tama na yan, tatay. Kailangan na namin madala sa presinto itong si William para kunan ng salaysay. Siya ang tanging sospek sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nilagyan na ng soko ng yellow line ang paligid ng kwarto para masimulan na ang investigasyon. Ang ibang investigator ay kinausap na ang anak ni William at ang mga ito ang nagdiin kay William sa nasabing krimen. Paglabas ng bahay ng mga polis kasama si William ay pinasok na ito sa police van at umalis na ang police van. Maya-maya pa, inilabas na ang bangkay ni Cathy, hudyat na natapos na ang investigasyon. Ipinasok na ito ng sasakyan ng punerarya
para doon ipa-autopsy ang bangkay. May isang investigador na lumapit ng sasakyan sa misteryosong lalaki at iniabot ang DVD disc na Williams Video. At may inabot ang misteryosong lalaki na sobre sa investigador na naglalaman ng pera. Pagkatapos pinatakbo na ng misteryosong lalaki ang kanyang kotse at tumawa ng malakas. Sa loob ng kulungan, tila masama ang tingin ng mga preso kay William. Nakakorbata pa din at naka-long sleeve si William. Dahil doon tingin ng mga preso mayaman si William. Lumapit ang mayor ng preso at bastonero. Pre, kung patakaran dito sa loob ng preso, kailangan magbigay ng pera para sa proteksyon. Gumanti ng tingin si William sa mayor at nanatiling hindi nagsalita. Tinapik sa balikat ng mayor si William. Alam mo pare, dito sa loob, di uso ang pagiging astig at mayabang. Binubugbog yan dito. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga preso. Wala kayong mapapakinabangan sa akin at di ako magbibigay ng pera sa inyo. Mayor, mukhang minamalit ka ng isang ito ah. Sumenyas ang mayor sa ibang preso. Lumapit ang 4 na preso kay William at pinagtulungan itong bugbugin. Kinabukasan, William, may dalaw ka. may binulong ang mayor. Tandaan mo ha, humingi ka sa dalaw mo ng pera para sa proteksyon mo. Pagpunta sa visitor area, nakita ni William si Mang Ponso. Agad itong niyakap ng matanda. Anak, anong nangyari sa inyo? Bakit mo naman nagawang patay ng asawa mo? Tay, pasensya na po. Aksidente lamang ang nangyari. Tinutukan ako ni Kati ng baril. Nakapagagawan ako sa kanya. Di ko sinadya na makalabit ang gatilyo at pumutok ang baril. Tamaan si Kati. Sising-sisi ako, tay. Huwag kang mag-alala anak. Nakausap ko na yung abogado. Kaya niyang ipaglaban ang kaso mo. At sabing self-defense lang ang nangyari. Pagkatapos ng ilang saglit, nagpaalam na si Mang Ponso. Iniabot ni Mang Ponso ang pagkain at maging ang pera na ibibigay sa mayor. Pagpasok ni William sa preso, Uy, ang daming pagkain na. Pwede bang pahingi? inilayo ni William ang hawak niyang pagkain. Hanggang ngayon, matapang ka pa din ha. At suplado pa. Ito na ang hiningi mong pera. Pwede ba? Tantanan mo na ako. Teka, kulang ito. Di sapat itong pera na binigay mo. Di ako mayaman at di ako gatasan. Gamit ang balikat, binangga niya ang mayor ng preso at nagpunta sa kanyang higaan. Malakas na tinapik ng mayor ang kamay ni William kung kaya't natilapon sa sahig ang hawak nitong pagkain. At sabay-sabay naman binugbog si William. Halos lantang gulay at pasa-pasa ang mukha ni William. Sa labas naman ng city jail, namataan na ng misteryosong lalaki si Mang Ponso at pasakay na ng jeep. Ikaw na ang isusunod ko. Mga ilang minuto, natanawan din niya na pumapasok si Tessa sa city jail. Naka-miniskirt si Tessa at halos lahat ng preso sa city jail ay napapanganga at tulala habang tinitignan ang kakinisan at kaputian ni Tessa. Maging mga jail warden ay napapanganga din. Nataong lunchtime nang bumisita si Tessa, kaya habang kausap niya si William, ang mayor ng selda at ang bastonera ay walang kurap na pinagmamasdan ang alindog ni Tessa. Mayor, lintik itong babae ni William. Materialis puwerte. Oo nga, pustahan tayo, masisibak natin yan. May paraan akong gagawin. Bilib ako sa'yo, Mayor. Mukhang nakaredy naman ang kubol natin. Lumapit ang bastonero at ang mayor kina William at Tessa. Mawalang galang na sa inyo. Miss, patakaran kasi dito sa selda.
na magbigay ng perang proteksyon ang mga bisita ng preso. Magkano naman? Mura lang. 2,000 pesos lang. Naliloko ka na ba? Wala akong ganong kalaking pera sa ngayon. Lumapit ng husto ang mayor kay Tessa at tinimas niya ang mapuputing braso ni Tessa. Kung wala kang pera, edi ibang deal na lang. Uy, bastos! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Biglang dinibdiban ng bastonero si William. Ano ba kayo? Huwag na kayong manakit. Nakikita mo ba ang itsura ng lalaki mo? Di ba kawawa siya? Lalong mamabaga ang buo niyang katawan pag di siya nakapagbigay sa amin ng perang proteksyon. Nakita ni Tessa na halos namilipit na sa sakit ng katawan si William. Kaya simple lang ang hihilingin ko sa iyo. Ano naman yun? Nakikita mo ba ang pintuan na iyon? Katapat lang ng kasilyas. Ayun ang kubol. Diyan ang lugar kung saan ang mga preso na may bisitang asawa. Doon sila nagyayarian. Tumpak! At ang ibig sabihin ni Mayor, gusto ka niya. Nagtawanan ng malakas ang dalawa. Huwag, Tessa. Huwag mong ibibigay ang sarili mo. Kung pagbibigyan ba kita, may papangako mo bang hindi nyo nasasaktan si William? Oo naman. At magiging VIP pa siya dito. Huwag, Tessa. Huwag kang papaloko sa kanila. Dinibdiban muli ng bastonero si William. Wag niyo nang sasaktan. Sige, pagbibigyan ko na ang gusto mo. Napangiti ang mayor at bastonero. Pwede ba kaming dalawa ng bastonero ko? Pero ako muna. Biglang sumabat ang isang jail warden. Uy, huwag niyo akong kalimutan. Sige Chip, makaka-score ka din. Galaiting galaiti sa galit si William habang nakikita niyang pumapasok sa kubol ang mayor, bastonero at ang isang jail warden. Wala siyang magawa kundi iiyak na lang ang pagkaselos at muhi na nararamdaman niya dahil nauunawaan niya si Tessa. Nais lamang ni Tessa na wag siyang saktan nito. Sa kabilang banda, nakapasok na pala sa city jail ang misteryosong lalaki at natanaw din niya ang pagpasok sa kubol ni Tessa at ang tatlong manyakis na kinabibilangan ng bastonero, mayor at jail warden. Isang preso ang binulungan ng misteryosong lalaki, ang leader ng Sige-Sige Gang, ang kalabang grupo ng mayor na nananakit kay William. Sa loob ng kubol, agad na inutusan ng warden na maghanda si Tessa. Wala itong nagawa kundi ang sumunod. Naghihiyawan ng tatlo. At makalipas ng ilang oras, at matapos si warden, nagbihis na ito. Sige, mauna na ako. At baka hanapin na ako ni Hepe. Kayo na ang bahala dyan. Okay, Chip. Ariglado. Nakipag-appear si warden sa mayor at bastonero at lumabas na ito ng kubol. Nakita ni warden si William at nilapitan ito. Pare, yung chicks mo sulit. Nag-enjoy ako ng gusto. Mamaya hingin ko ang number. At ikaw ang ipapain ko. Pumayag siya ng pumayag sa akin. Hindi kumibo si William na isa na nitong sapakin ang warden pero nag-iingat siya na baka maibartolina siya nito. Wala itong nagawa kundi kimkimin ang galit kay warden. Samantala sa loob ng kubol, abala ang mayor kay Tessa. Rinig na rinig sa labas ang sigaw ni Tessa. Narinig iyon ni William na lalong nanggalaiti sa galit. Pagkarinig ng ibang preso ay wala na silang hiya-hiya na sumabay na rin. Napaiyak si Tessa sa nangyari. Pakiramdam niya na baboy siya ng mga oras na yon. Wala siyang magawa dahil takot siya na baka saktan si William. At makalipas ng ilang saglit, naunang lumabas ang mayor at bastonero at nilapitan si William. Pare, solve.
Nahuli si Tessa at tinignan si William na umiiyak at ika-ikang maglakad. Bakit ano nangyari? Mga walang hiya sila. Wala silang pinalagpas. Mga hayop sila. Mga baboy. Niyakap ni William si Tessa. Sa di kalayuan ay nakita ito ng misteryosong lalaki. At sumenyas ito sa leader ng nakalabang grupo ng mayor. Hudyat na magkakaroon ng malaking riot sa loob ng bilibid. Kinaumagahan, lumapit ang leader ng nakalabang grupo ng mayor kay William. Nagpakilala ito bilang si Baldo. Pare, naawa ako sa'yo. Alam ko nagalit ka sa astig na mayor na yun. Oo nga pare. Pati chicks ko pinakialaman. Huwag kang mag-alala. Paghihiganti kita. Gusto mo sumama ka sa amin? Sa sobrang galit na nararamdaman ni William, hindi na ito nakapag-isip ng tama. Bagkus ay umayon na ito sa gusto ni Baldo. At isinakatuparan na nila ang plano. Habang nagtatanghalian ay abala ang mga preso sa pagkain. Si Baldo sumenya sa mga kakosa nito. Hinanda na nila ang kutsilyo at iba pang armas. Lumapit si Baldo sa mayor. Pare, magdasal ka na. Sabay suntok sa mayor at nagkaroon ng kaguluhan sa preso. Ang dalawang magkakalabang grupo ay nagkapalitan ng suntukan. Pati si William ay naging palaban na din. Isa sa mga kakampi ni Baldo ang nag-abot sa kanya ng patalim. At nakita ni William ang bastonero. Nilapitan ito ni William at inundayan. Bagsak sa sahig ang bastonero nang makita ito ng grupo ni Baldo, hinampas pa ito. At si Baldo at ang mayor nagkapalitan ng suntok. Nakita ito ni William at patakbong sinugod ang mayor at sinaksak ang mayor. Humarap pa ito kay William pero hindi na nakaganti at ito ay tuluyang namatay. Maya-maya dumating na nag-iisa ang warden na umabuso kay Tessa at tila lasing. Nagmatapang ito na mag-isang sumugod sa riot na dati na niyang ginagawa. Pero may tumakip sa mukha ng warden at sabay senyas ni Baldo kay William at doon pinuruhan ang warden na siya din nitong kinamatay. Maya-maya dumating ang mga pulis at dahil si William ang nakitang may hawak ng kutsilyo, siya ang nadiin sa riot. Tinanong ng hepe kung sino ang pasimuno sa riot. Itinuro nilang lahat si William na ikinagulat nito. Hepe, di po akong may pasumuno ng riot. Sila po. Huwag ka na magmaang-maangan. Ikaw lang ang nakapatay dito at ikaw lang may motibo sa riot na ito. Pero Hepe, Walang nagawa si William kundi sumama sa mga pulis at binartolina si William. Ang mga kalabang grupo ni Baldo ay natakot na ituro si Baldo bilang mastermind sa takot na balikan sila at si Baldo na ang bagong mayor. Lumapit ang misteryosong lalaki kay Baldo at binigyan ng perang pabuya. At ilang saglit nagpunta din ang misteryosong lalaki sa opisina ng hepe at inabutan ito ng pera. Hepe, alam niyo na po ang gagawin. Tumangulang ang hepe at sabay silang nagtawanan na tila tawa ng demonyo. Binuksan ang Bartolina na kinalalagyan ni William. Halos masilaw si William sa liwanag na naaaninag dahil halos isang araw din itong kinulong sa Bartolina. Dinala si William sa isang silid kung saan nakahain ang masasarap na pagkain. May lechon, adobo, mga prutas, gaya ng saging at mansanas at may macaroni salad din na dessert. Dahil sa matinding gutom ay agad na nagpunta si William sa hapagkainan at parang hayok na hayok sa pagkain. Napangiti ang mga pulis at makalipas ng ilang minuto, biglang dumating ang hepe. William, magpakasaya ka na sa pagkain dahil yan ang uli mong pagkain.
Sabay na nagtawanan ang mga pulis. Natigilan si William sa pagkain at nagpunta sa hepe. Hepe, parang awan nyo na po. Huwag niyo po ako gawa ng masama. Sabay lumuhod si William. Alam mo, William, nakakaawa kang tignan. Pero wala akong magagawa dahil bayad na ang buhay mo. Parang awan nyo na po. Huwag niyo akong papatayin. Mukha yatang madami ka namang nakain. Bueno mga bata, pusasan na ito. Sinunod ng mga pulis ang utos ng hepe at isinakay ito sa isang pulis patrol. Sa hindi kalayuan sa bilibid, sa isang talahibang lugar, ibinaba si William. Kinalagan ang posas at tinulak si William. Sabay itinutok ng hepe ang kanyang baril. Ngayon tumakbo ka na. Bilis! Kung ayaw mong tumama ito sa'yo. Sa takot ni William ay tumakbo ito at ilang saglit. Tatlong sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa paligid at tumama kay William at bumagsak ito. Lumapit ang mga pulis kay William upang tiyakin na patay na ito. At nang matiyak ay inihulog na nila ang katawan sa isang malalim na hukay at ito ay tinabunan ng lupa. Sa di kalayuan natanaw iyon ng misteryosong lalaki at sabay tumawa na malademonyong tawa. Naging malinis ang krimen sa pagkakapatay kay William. Pinalabas na lang ng pulisya na tumakas si William at kasalukuyang pinaghahanap ng batas. Lingid sa karamihan, si William ay nabubulok na sa ilalim ng lupa. Makalipas ang ilang buwan, tumahimik na ang pamumuhay ni Tessa. Mula nang wala ng lead kung nasan si William, ay tinigil na ni Tessa ang makamundong pagsama sa iba't ibang lalaki. Nabili na din nila ang pinapangarap niyang townhouse. Bumaba sila ng taxi at kasunod nun ang truck na puno ng gamit mula sa kanilang lumang bahay. Mga anak, ito na ang bahay na matagal naming gustong bilhin ng daddy nyo. Dito na tayo mag-uumpisa ulit ng panibagong buhay. Wow, Mami. Ang laki ng bahay. Tara mga anak, pasok na tayo. Pumasok na sila sa bahay. Tinignan nila ang bawat detalye ng bahay. At si Tessa mismo ang nagtuturo sa mga pahinante ng truck kung saan ilalagay ang kanilang mga gamit. Makalipas ang ilang oras na fully furnished na ang bahay. Si Tessa umakyat na ng kwarto at nahiga. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik na naman sa kanyang alaala. Ang mga nakaraan nakapiling niya ang iba't ibang lalaki. Nakaramdam muli siya. Natigil lang yun dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Ang asawa niyang si Lloyd biglang tumawag. Hello honey, kamusta na? Oh honey, nakalipat na ba kayo sa bagong bahay? Oo Han, tuwang-tuwa ang mga bata. Thanks honey ha, natupad na din ang pangarap natin. Walang anuman yun, Han. Ang importante, masaya ka. Pati ang mga bata. Tsaka may good news pa ako sa'yo. Ano yun honey? Bukas uwi na ako dyan. At nakapag-impake na din ako. Mamayang gabi, nasa airport na ako dito. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi sana naka-ready na kami. Hindi ko nga sana sa'yo sasabihin. Dahil surprise. Pero ayoko namang lumabas ng airport nang walang sasalubong sa akin. Sige bukas, kita tayo. Sabik na din ako. Marami akong naipong lakas, Han. Makakarami ako sa'yo. Ikaw talaga? O sige na Han, may kailangan pa din akong asikasuhin sa bahay. Pagkatapos nilang mag-usap, ay binalita ito ni Tessa sa kanyang mga anak. Tuwang-tuwa sila sa nabalita na paparating na ang kanilang daddy. Si Tessa naman ay natuwa din sapagkat sa halip na hanapin ang kalinga sa ibang lalaki, ay darating na ang kanyang mahal na asawa, kung saan walang halong pagkakasala at takot na may mangyari sa kanila.
Kinabukasan, nasa waiting area na sina Tessa kasama ang kanyang mga anak at hinihintay na ang parating na eroplano galing Saudi. Maya-maya pa, lumabas na si Lloyd na mukhaan ito ng anak ni Tessa. Mami, si Daddy. Tumakbo sila papalapit kay Lloyd na unang yumakap ang mga anak ni Tessa at pagkatapos si Tessa ay yumakap na din. Mahigpit ang kanilang pagkakayakap at matapos yon, inawakan ni Lloyd ang mukha ni Tessa. Honey, namiss kita. I love you. Ako din, I love you too. At naghalikan sila. Nakangiting pinagmasdan ng kanilang mga anak sina Tessa at Lloyd at masaya silang umuwi ng bahay. Kinagabihan sa bahay ni Tessa, nakatulog na ang kanilang mga anak. Suot ni Tessa ang kamison na binili niya sa isang sikat na shop sa SM Mall. Sa tokador, kinuha ni Tessa ang imported na pabango na regalo sa kanya ni Lloyd at inispray niya sa kanyang katawan. Gusto matiyak ni Tessa na mabango siya sa kanyang asawa. Lumabas na si Lloyd sa banyo ng kanilang master bedroom. Nakita niya si Tessa at ang kaseksihan nito. Wow, Han. Ang sexy mo talaga. Walang kupas. Ngumiti si Tessa na parang ngiting nangaakit at sinimulan na nito. Lantad na lantad kay Lloyd ang angking katangian ni Tessa. Napanganga si Lloyd dahil sa kahit nawala ito ng matagal sa abroad, ay nanatili pa ding nag-ayos ng katawan ang kanyang may bahay. Isinenyas ni Tessa ang kanyang daliri na lumapit na daw si Lloyd sa kanya at gayon na nga ang ginawa ni Lloyd. Nakaisa pa ulit sila nung gabing yon at mahigit 5 oras din silang nagpakaligaya. Dahil sa pagod, nakatulog si Tessa. Si Lloyd naman ay nanatiling gising. Kumuha ng sigarilyo at nanigarilyo. Matapos manigarilyo, umarap siya sa salamin ng tokador. Nag-flashback sa kanyang alaala ang tagumpay ng misteryosong lalaki sa pagpatay sa mga nakasama ni Tessa. Maging ang pagtatagumpay ng misteryosong lalaki sa pagpatay sa ex-BF ni Tessa na si William ay na-recall din niya. Pagkatapos sa tokador ay kinuha ni Lloyd ang matalim na gunting at nanlisik ang kanyang mga mata na tumingin sa salamin. Sa salamin, kitang-kita ang kabuuan ni Tessa. At dito, muling tumawa si Lloyd ng malademonyo.